ilang aral pa. Isa sa mga problema ng ating bansa ngayon ay ang patuloy na pagdami ng mga school dropouts at out-of-school youth. Ayon sa ulat ng Asian News, 30% sa 91 million na naninirahan sa ating bansa ay edad 18 pababa at 25% sa mga ito ay hindi nakapagtapos ng kanilang pag-aaral. Dahil sa problemang ito, kaalinsunod sa programa ng FAO Education for All na may layunin na ang bawat Pilipino ay maging functionally literate, ay inilunsad ng Department of Education ang OHSP o ang Open High School Program. Ito yung ino-offer natin sa mga estudyante natin na yung tinatawag natin na student at risk of dropping out. Ito yung mga estudyante na may mga valid reason na hindi makapasok sa eskwelahan ng regular, ng Monday to Friday. So, ini-enroll natin sila sa Open High School Program. Na ibig sabihin, modular ang approach, distance learning. For secondary level, school age ha. School age, hindi sa adult. Ang magulang at ang bata ay mayroong pipirmahang agreement kasama ang OHSP coordinator at ang facilitator kung kailan sila dapat magkita. Aniya, hindi rin dapat abusuhin ang OHSP ng mga batang tinatamad lang pumasok dahil ang number 1 na requirement ng Open High School Program ay merong capacity for independent learning ang bata. Dapat number 1, meron kang self-discipline. Pangalawa, may determination ka. Kasi pag wala ka nun, paano mo sasagutan ng module yung at your own? Tapos, dapat supportive yung parents. Kasi sa bahay siya mag-aaral parang homeschooling. Kung walang magsusupport sa bata, nasagutan yung mga module, hindi siya magiging successful doon. Sa pakikipanayam din kay Ma'am Christy, nabanggit niya ang kaibahan ng home study at Open High School Program. Ang home study program, pwede mo ring gawing isang intervention sa OHSP. Once na yung bata sa bahay nagbasa ng module, home study yun. Home study learning. Yung sinasabi mong home study program, meron tayo mga private school na talagang nag-o-offer nito hindi under OHSP, lalo na yung mga artista, hindi ba? Para mas maintindihan pa ang Open High School Program, ipinaliwanag din ni Ma'am Christy ang advantages at disadvantages ng Open High School Program. Ang advantages, hindi ka regular na papasok sa school. Matipid sa part ng bata, sa part ng nanay, at saka isang advantage yan, hindi ka kukulong sa classroom. Lalo na kung matalino ka, pwede kang mas maging advanced doon sa regular student. Ang disadvantage niya, pag wala kang disiplina at self-determination, maaaring hindi mo maipasa yung module, baka hindi mo maipasa hindi ka makapasa kapag hindi ka nagdisiplina. Tapos yung socialization ba? Kasi high school student, mahilig yan sa mga barkada, sa mga pakikipagkaibigan, mas maliit yung chance mo na makamit mo yung mga kaklase mo. Isa yun sa disadvantage niya. Binigyang diin din ni Ma'am Christy na ang Open High School Program ay successful na nai-implement sa buong bansa, lalo na sa dako ng Romblon na na-meet ang zero dropout rate. Oo, naka-mainstream na. From 27 schools na nag-pilot, meron na tayo ngayong 900 plus na implementing Open High School Program. Sa assessment po ba, effective naman po ba Effective siya. Kasi yun lang yung indication mo na maraming nag-i-implement, ano na yun, indikasyon na yung programa successful. Tapos, meron tayong mga division na halimbawa yung Romblon, na-meet talaga nila yung zero dropout rate. Para sa mga classmates natin na gustong mag-avail ng Open High School Program, ito ang mga requirements na kailangan. So number 1, dapat mag-enroll ka ng June. Ngayon, ang mga requirement, kung meron yung last report card, yung card mo na last school year attended, kung walang report card, pwede rin yung birth certificate para malaman naman kung saan yung placement mo. Yung pangatlo, meron tayo kasing PEPT, parang placement examination, acceleration test siya na pwede niyang kuhanin. Ngayon, kung walang mai-present yung bata nung kahit anong requirements, bibigyan pa naman siya ng 6 months para mai-produce yun. Pero ang mahalaga, ipasok mo yung bata.
Hindi pwede na, hindi dapat na mangyari na como walang requirement, hindi siya makapasok sa school. Tanggapin mo lang siya temporarily. So, bigyan mo siya ng 6 months para yung requirement na yon makuha niya. Then, may assessment, may diagnostic exam na dapat i-accomplish yung bata. Kaya naman mga classmates, lagi nating tatandaan na kahit anong problema ang dumating sa atin ay hindi ito sapat na dahilan para tayo ay tumigil sa pag-aaral. Maraming paraan para tayo ay makapagpatuloy basta't nasa sa atin lang ang dedikasyon at pagpupursigi na maabot ang ating mga pangarap. Ako po si Leslie Lombowen para sa Newsfeed.